mga 8 months. Kasi akala ko sa sarili ko na okay na ako eh. Naiiwasan ko na yung mga ibang bagay na dapat kong iwasan. Pero merong panahon na alam mo sa sarili mo nagdadasal ka pero hindi bukas yung puso mo. Hindi bukas yung puso mo sa Panginoon. Kaya ako talaga nakipag-deal ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, alam mo, kung hindi mo na ako bibigyan pa ng mga blessing o hindi mo na ayusin ang buhay ko, ibigay mo na lang yung mga blessing na yon sa pamilya ko. Pero hindi po. Lumapit ako, mayroon akong kausap na isang sister, sabi ko, gusto kong bumalik sa community. Alam niyo yung pagbalik ko, ang sabi pa sa akin ni Brother Maki, bro, welcome. Doon ako na doon ko na, alam mo yun, na dito sa community kahit gano'ng katagal na wala, bukas ang pintuan nila para sa'yo. Hindi ka nila tatanungin kung saan ka man galing, hindi ka nila tatanungin kung ano man ang ginawa mo, hindi ka nila tatanungin ng kung ano-ano pa. Kundi para ipagpatuloy kung ano yung dapat nilang i-share sa'yo. Kung anong dapat na pagmamahal na binibigay ng Diyos na dapat nilang ipakita sa'yo. Ngayon, nakakadalawang taon na ako dito. Sabi ng iba, kung lalo kang lumalapit sa Diyos, mas maraming pagsubok ang ibibigay sa'yo. Ang sa akin na masabi ko na pagsubok na dawating sa akin ngayon, tungkol pa rin sa pamilya ko. Kung ako, ma-attend ako ng mga teaching, households, ganyan. Tapos kung ano yung natutunan ko, sinishare ko sa kapatid ko, sa pamilya ko. Sa magulang ko, sa mga kakilala ko, sa mga kasama ko sa trabaho. Pero pagdating sa family ko, yung challenge na hinaharap ko ngayon, number 1 sa father ko na pag nagkwento ko sa kanya, ang sagot niya sa akin, alam mo, kaya mo lang nagagawa yan kasi nandiyan ka sa Dubai. Parang alam mo yung parang sa halip na sabihin sa'yo ng tatay mo na, anak, ipagpatuloy mo yan. Ituloy mo yan. Nakikita ko yung pagbabago niya para sa Diyos. Hindi eh. Hindi ganun lang nangyayari. Sa nanay ko, nung tumawag sa akin si Bro Francis na Cholo, meron kang kasalanan na nagawa. Hindi nga tayo, anong kasalanan ko nagawa? Kailangan mong mag-share sa NatCon. Siyempre nagulat ako, hindi ako nakatayo eh. Nanginig yung buong katawan ko na parang kailangan mo tumawag ng ambulansya. Tapos unang tinawagan ko yung mother ko. Sabi ko, Ma, kasi noong time na yun, pabalik ang brother ko ng Dubai eh. Sabi ko, Ma, kamusta na po kayo? Ikaw, kamusta ka na? Kuya mo, pabalik na dyan. Meron ka bang papadala? Meron ka bang pabibili? Sabi ko, Ma, wala po. Ang kailangan ko lang prayers nyo. Prayers? Para saan? Ma, mag-share ako sa NatCon. Ang daming tao dun. Sabi ko, alam ko, ginamit ako ni God kasi meron akong purpose dun. Sabi ko, hindi ka ba natutuwa sa akin? Alam mo, sabi sa akin ng nanay ko, hihihihi. Alam mo yun, yung pakiramdam na ganun. Kasi di ba, naalis ko man yung tiwala ng magulang ko sa akin at hindi naniniwala ngayon. Pero ayun yung gusto kong patunayan sa kanila. Gusto kong ipakita ko sa kanila kung paano binago ng Panginoon ang buhay ko. Kung paano niya pinalalim yung relasyon namin bilang ama at bilang anak. At kung paano niya ginamit ang isang malaking instrumento na to upang ibahagi ang pagmamahal ng Panginoon.